Ipinagpatuloy ng Senate Blue Ribbon Subcommittee ang pagdinig ukol sa umano'y overpriced na Makati City Hall Building 2. Sa pagdinig, ibinunyag ng Commission on Audit ang ilang kahina-hinalang aksyon o umano'y red flags sa pagpapatayo ng nasabing gusali. Si Sam Ramirez ang ating tagapagbalita. May 6 na kahina-hinalang aksyon o red flag na nakita ang Fraud Audit Office ng Commission on Audit sa pagpapagawa ng Makati City Hall 2 base sa kanilang preliminary report. Itong ibinunyag ni Alexander Juliano, director ng nasabing tanggapan, sa ika-7 pagdinig ng Senate Blue Ribbon Subcommittee hinggil sa nasabing gusali. The first red flag is that the project was implemented with undue haste as there were no construction plans yet when it was bid out and awarded to Hillmarks Construction Corporation. A perusal of the records will show that Phase 1 was implemented with undue haste. Firstly, there was a gap of only 1 month from the passage of the Appropriation Ordinance on November 8, 2007, when the invitation to bid for the project was advertised on December 6, 2007. Kabilang sa mga red flags na nakita ng COA, ang di nagkakalayong presyo sa pagitan ng approved budget for the contract at bid price ng Hillmarks Construction Company na siyang nanalo sa 5 phases ng pagpapagawa ng naturang gusali. Base rin sa inspeksyon ng COA noong 2011 ay habitable at ready to use na ang naturang gusali kahit pa nasa phase 3 pa lang ito. Nagkaroon din umano ng unnecessary expenditure ang Makati para sa mobilization at demobilization para sa manpower at equipment dahil sa iisa lang naman ang nanalong contractor para sa nasabing gusali. Samantala, no-show pa rin ang ipinapasabina ng komite na sila Makati Mayor Junjun Binay at maging ang ilang mga opisyales at empleyado ng lungsod. Bahagyang naging tensyonado naman ang sitwasyon nang magpaliwanag si Attorney Claro Certeza, legal counsel ni Mayor Junjun, sa komite kung bakit muling sinuway ng kanyang kliyente ang sabina na ipinadala ng subcommittee. So in short, yung authority ng isang committee na delegate na dito. So ito hong ginagawa nyo, alam mo yan, Attorney Certeza, if you're worth that expensive suit you're wearing, alam mo that flimsy yung inyong basis. At wala, for that matter, wala nga basis at all. At in fact, ang ginagawa nyo lang is paano ihinto itong hearing natin dahil hindi nyo na masagot. Can you tell me one constitutional right that this committee has violated to any of the resource persons, including your client? The right to be presumed innocent, Your Honor, until proven otherwise. Mr. Chair, have we presumed anyone guilty here? There are. Can you name me one question that we asked Mayor Binay that we presumed him guilty? In the stenographic notes that I have reviewed, Your Honors, with due respect, there were questions there leading to the conclusion that the august body has already made a determination that my client is guilty. Huwag natin lokohin mga publiko, Panyero. Wala ho akong intensyon manloko, sir. Bagay na hindi ikinatuwa ng abogado at ni Attorney J.V. Bautista, Secretary General ng United Nationalist Alliance o UNA, na siyang partido naman ni Vice President Judge Omar Binay. With all due respect to the senators, no, na even if they don't agree with me, I respect them. Huwag naman nila akong paparatangan na ang ginagawa mo, mag-delay ka lang, maliwanag na maliwanag po yun. Hindi ko ako ganon. Telling the lawyer that if you are worth the suit that you are wearing, ano ba naman yun? Di ba? That's an insult to the lawyer. O yung sasabihin, huwag kayong mambabasto sa press con ninyo. Di ba? Dahil tatamaan kayo sa amin. Sila nang babastos sa committee. Doon sa hearing nila, binabastos nila yung mga witnesses. Matatanda ang ibinasura ng subcommittee ang inihaing jurisdictional challenge ni Mayor Binay at nagpadala muli ng sabina. Ngunit nalaman ng kanilang kampo na hindi ito nakarating kay Senator Teofisto Gingondo III, ang chairman ng Blue Ribbon Committee o ang Mother Committee, kaya't naghain muli sila ng jurisdictional challenge. Base sa text na ipinadala ng Media Relations Officer ni Gingona, nasa Mindanao ang senador, pero pinag-aaralan niya at ang mga abogado ng nasabing komite ang legal pleading ng kampo ni Binay at magpapalabas siya ng desisyon sa darating na Martes, ika-7 ng Oktubre.
Samantala, nagpalabas naman ng show cause order ang subcommittee laban kay Mayor Binay at iba pang sumuway sa subpoena do sa STECOM ng nasabing komite upang sila'y magpaliwanag kung bakit hindi sila nakadalo. Kailangan din nilang makumbinse ang komite na may basihan ang kanilang pagsuway sa subpoena at bakit hindi sila dapat sampahan ng kasong contempt. Para sa Telebisyon ng Bayan, Sam Ramirez.